Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis. Bumabati na isang magandang oras sa inyong lahat. Mga kaibigan, narito po ang ating words of wisdom for today. Galing po sa Hebrews chapter 11 verse 1. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Yan ang ating words of wisdom for today. Mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng daan ngayong araw ay ang isa na namang pagpapatotoo sa naitulong ng ating concept ng tubig at mga mineral sa isa pa nating kababayan. Aba, itong pasyenteng ito, ang tawag namin sa kanya dati is Hakot Awardee. Abay, siya meron lang naman ng stage 4 cancer sa kanyang colon, nagka-diabetes, gallstone, nagkaroon na rin po siya ng mataas na creatinine at uric acid. Meron pa siyang hypertension. Aro, Diyos ko, kung ikaw ay ganyan, ano kaya ang aabutin mo sa sobrang dami ng karamdaman mo? Pero syempre, dahil success stories to, pakinggan natin ang kwento ni Mr. Tony Carino ng Naga City sa Camarines Sur sa kanyang naging karanasan sa pagsunod sa konseptong tubig at mga mineral. Mga kaibigan, kasama po natin si Antonio Carino. He's a 54-year-old, taga St. Clair, Concepcion, Pequeña. Sir, mga karagdagan, pagpapakilala sa ating po mga tagapakinig. Nagtatrabaho po ako sa City Hall. Driver po ako dyan sa City Engineer Office. Actually nga po, at hindi po ako nakakapasok ngayon kasi nga po almost 4 months. Kasi po nangihina ako. Tapos nung ako po naggagamot pa, tapos nag-undergo ng chemotherapy. Kasi nga po meron po akong stage 4 colon cancer na na-diagnose noong 2018. Naoperahan naman ako noong November kasi nga po nakita ng doktor, nakita yung bukol sa aking bituka. Ngayon, ang sabi po sa akin, urgent daw po, dapat maalis kasi nga po yun daw po ang ikamamatay ko. Binigyan niya po ako ng tanning na 4 months pag hindi daw po naalis. Kaya po nagsikap po akong maoperahan nung din pong taon na yun. Malaki-laki na rin po talaga ang gastos kasi nga po urgent yung aking operasyon. Paglabas po ko sa hospital, almost 15 days ako doon sa loob ng hospital. Sabi po ng doktor ko, mag-undergo daw po ako ng chemotherapy. Kaso wala po akong perang sapat nung panahon na yon. Kasi po malaki-laki rin po ang gastos. Almost 50K hanggang 30K sa private na gagastusin ko. Wala po akong pera noon, kaya hindi po ako nakapagpa-chemotherapy. Tapos po, nung dire-diretso lang po na nagbubuhay-buhay. After 6 months po, yun nga po, nagka-problema na naman yung operasyon ko. Hindi po lumabas yung dumi sa tiyan. Dinala na naman po ako sa ospital. Nag-undergo na naman po ako ng operasyon para makita lang na kung may titingnan nila kung may bukol. Wala naman po. Ang naging problema lang po pala ay nagbuhol-buhol yung aking bituka sa loob. Pero hindi ko po alam, hindi ko na po natanong yung doktor ko kung ano po talagang dahilan noon. Basta nung okay na po ulit, lumabas na ako. Ang kuwan lang po, pagpa-CT scan ulit nila ako, yun po, may nakita na naman na metastasis na bukol doon sa liver ko. Okay. Kaya automatic po pala yun, pagka yun stage 3, automatic stage 4 na. Pinapilit na nila akong mag-undergo ng chemotherapy. Sabi sa akin nung isang doktor, kahit anong gawin natin, talagang doon ka pupunta sa mamamatay daw ako. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman pa ako naniwala dahil unang-una, ang mahal na Diyos ang unang kukuha sa atin. Sabi ko, hindi naman kayo. Pero okay lang din kung ginagamot nila ako, okay lang din naman sa akin at kayo ang naging instrumento sa akin. Kaya sabi sa akin, mag-chemotherapy na daw po ako. June 19. Ay, 19. Pagkatapos po ng operasyon ko. Doon na po ako nagsimula. Okay. Sabi po sa akin ng doktor, 8 session chemotherapy. Ang kaso nga lang po talagang medyo mahal-mahal ang kahit po talagang may gagastusin ka rin po. Almost 30 to 20K ang ginagastos ko every session. Every 21 days.
Nagpapakemo ka. Nagpapakemo ako. Puwera po nung chemotherapy, meron po akong oral na iniinom sa loob ng 14 days. 700 a day Ang ginagastos mo. ang ginagastos ko sa loob ng 14 days. Kung meron pong gamot sa loob ng ospital, nakakababa pa ako ng bayad. Oo. Pero kung wala po, sa labas po talaga ako bumibili. Okay. Yun po ang nangyari. Pagkatapos ko po nung April 2020, ng 2000. walong session, ngayon ang 2020, Oo. April, sabi sa akin, mag-CT scan ako, sabi sa akin ng doktor, para makita natin kung talagang wala na yung mga bukol mo sa liver, kung Okay. nadala na ng Kemo. chemotherapy. Paglabas ko po nung CT scan, kasi isang araw lang naman, almost 30K ang isang CT scan. Nakatatlo po ako noon. Talagang grabe ang gastos kung saan-saan po. Mga ako magkano na po nagastos mo nangungutang. mula noong 2018? Siguro po mga 500,000 na. Kasi sumubura pa po kasi talagang si operasyon ko lang po, inabot na po 300 eh. 300K. Talagang mahirap po talagang magkasakit ng ganitong sakit ko. O yun po, nung pag May June, nag-undergo na po nga ako ng chemotherapy. Nagsimula na po ako noon. O yun, diretso na po. Kaso mo, yung pagdating ng 5 hanggang 6 session, nanghihina na ako. Talagang halos nagrereklamo na ako sa doktor. Habol ko ng hininga ko, hindi ako kamakahinga. Para na ako mamamatay. Sabi ko, Dok, hindi ko nakakayain pag 7 session. Sabi ko, ba't kaya daw? Merong hindi lang ako ang nakakaramdam noon, mga 2 o 3 kaming pasyente nagkikemo. Siguro doon sa gamot na nilalagay natin. Kasi po kung talagang mahina-hina ang resistensya mo sa chemotherapy, yung iba pong nakasabay ko, 3 beses pa lang, 4 na beses pa lang, nagpapaalam na. Patay na. Hindi na nila kaya kasi nga daw po, yung pinapasok na gamot sa aming katawan, talagang hindi ko kaya. Hindi ko ba ipalo. Ayaw ko naman pong sabihin na kung ano talagang hindi kaya ng isip at katawan ko. Na talagang, pero natapos ko din po yun. Naubos mo yung 8? Naubos ko po yung 8 kasi pinagtyagaan ko po. Nagtsatsaga akong pagka ako nangihina, hindi na ako, nagpipiga ako nung malunggay. May nakapagkwento sa akin, malunggay. Yung katas ng malunggay, yun ang iniinom ko. Nabalik din naman yung lakas ko. Tapos, yun po. Pagkatapos ko po nung CT ng 8 session, nag-undergo na po ako ng CT scan. Okay, that was April 2020 2020. na. Lumabas po yung CT scan ko, April 30. Binasa ko po, nakita ko po, hindi na lang doon sa liver meron na sa lungs. Meron na rin. Meron pong gallstone, tapos hypertension pa ako, diabetic pa ako, may cholesterol pa ako. Lahat ng sakit nasa akin na yata. April 30, narinig ko po yung programa yung hapon kay Dr. Paragas nga. Kaya rin, sabi ko, hindi ako nagpaalam sa asawa ko. Pagkagaling ko ng hospital, dala ko yung result ng CT scan. Nagpunta ako kay Doc Paragas. Opo. Sabi ko, Doc, makakapili mo pa akong gamutin. Kasi nga po, hindi rin po nagamot yung aking lalong kumakalat po yung bukol sa aking tiyan. Ay, sabi ni Doc Paragas, tingnan natin. Basta sumunod ka lang sa gagawin ko sa iyo. Basta sumunod ka lang, binawal nga po sa akin ang lahat ng hindi pwedeng kainin. Vegetable lang po ang pwede kong kainin. So, ginawa po kayong vegan? Ginibo po akong vegetarian. Ni Doc, walang isda, walang karne, walang kape, walang gatas, walang tinapay, walang pansit, walang kanin, wala lahat. Basta puro lang po ako gulay. Nagsimula po ako nung April 30 na pong gabi ng pagka-check up sa akin ni Doc, nagsimula na ako. Hindi na po ako kumain talaga ng gulay na lang kinain ko. Kinabukasan, naglaga na ako ng talbos kamote, kung ano-ano, mga okra, talong, munggo. Yun na lang po ang kinakain ko. After 3 days, parang hindi ko kaya.
hindi ko sinanayan. Almost 53 years old baga ako, puro kanin at mga kung ano-anong kinakain ko. Nang nanginginig ako, talagang nanghihina ako. Sabi ko, hindi ko kaya, kakain ako. Naalala ko naman, sinabi ni Doc, kung gusto mong gumaling, sunod ka sa akin. Di, sinunod ko po talaga. Hindi ako kumain. Tapos po, yun, dire-diretso na. Tapos tubig. Inalis po ni Doc lahat ng maintenance ko. Kasi po, nagagastos ako araw-araw, mga 70 or 80 pesos. Pambili ng maintenance ko. Bago po kayo pumunta kay Dr. Ren, ilan po yung mga maintenance medicine nyo? 3. Pwera po noong sa cancer ko, meron po akong sa hypertension. Meron po ako sa sugar. Meron po ako sa cholesterol. 3 po yun, bali pang 4 yung sa cancer. 100 pesos araw-araw. Ang ginagamit mo? Ang ginagastos ko noong panahon na yun. Okay. Pati na pagkikemo ko, pati na pag-oral chemotherapy ko. Ay talagang mamumulubi ka, ma'am. Noong April 30 po, sabi ko nga po sa iyo, nung makita ko yung CT scan ko, na meron, hindi naman pa naalis, dumagdag pa lalo. Sabi ko, tigilan ko na muna siguro yung chemotherapy kasi yun ang papatay yata sa akin eh. Di pumunta ako kay Doc Renz, sumunod ako sa ganyan protocol niya. Yun po, lumakas yung katawan ko. Sa pagdating po sa ionic mineral sa tubig, ano po yung binigay sa inyong regimen ni Dr. Paragas? Ang una pong inom ko sa ionic, April, nagsimula ako ng 10, naging 15, kada baso ng 250 ml, tapos 100 drops, dire-diretso na yon. Ang tubig, 14 na baso. Meron pa nga yung patak na isa, yung selenium ba? Binigyan din ako ng selenium ni Doc. So nag-start ka ng April, ano yung blood sugar mo noon? Ano yung taas niya at yung hypertension mo? 6.7. Basta po, naranasan ko po sa hospital na nag-200 yung blood sugar ko. Sinaksakan po nila ako ng insulin ng 2 beses o 3 beses yung na-insulin ako. Tapos po, nag-maintenance na po ako noon, dire-diretso na yun. How about yung hypertension po? Kung mataas na hypertension ko, nag-140 din yata yung ano ko. 140 over 140? Oo. Wow. Nag-200 nga po yan. Tapos yung cholesterol ko po, mataas din. Pagdating kay Doc, inalis niya yung lahat ng gamot ko. Wala. 4 months akong walang gamot. Ngayon, palagi na lang 120/80. Ang blood pressure. Hindi ka na hypertensive. Hindi na po. Ang blood sugar ko naman, 5 point... Ano yung naging range? From 200, tapos tinigil, nag-ionic ka na. Ano yung naging results? After April, May po, yung FVS ko, naging 5.7. Tapos June, nag 4.9 na yung FVS ko. July, 5.7 uli. Ngayon pong August, 5.2 na lang. So consistent talagang... Dire-diretso po yung 4 months. Okay, so talagang 4 weeks, normal, 4 months, kumpleto na. Kompleto na po. Yung BP mo? Yung BP ko po, 120/80, 118/79 na lang yata nga. Bumaba na. Pero okay lang po, pati yung mga laboratory result ko, magaganda na rin. Pero nabanggit mo kanina, meron ka ring gallstone. Meron din po akong gallstone. Pero nabanggit mo kanina, meron ka ring gallstone. Meron din po akong gallstone. Ano po yung... Sa CT scan. Kaya lang po, sabi ni Doc, ihuli muna natin yon. Ngayon, nag-undergo po ako nung 7 days natural na ano. Wala naman po lumabas na kahit isang gallstone. Wala naman ako nararamdaman na doon sa likod ko kung masakit or ano. Tapos yung pag-ihi ko po ayos na rin po. Wala nang... Kasi yung creatinine ko po, tumaas din nung panahon na yon. Nagkikemo ka? Opo, creatinine ko, nagto-200 na. Sabi nga sa akin ng doktor, pagka lumampas yan dyan, ida-dialysis kita. Sabi ko, huwag, ayaw ko buka ko. Sabi ni Doc para ka sa akin, hindi yan madadala ng dialysis. Ako pati, ayaw ko talaga. At mamamatay ako ng dialysis. Tubig lang po ang gagawin ko. Tapos may ionic nga po, uy, maganda na po ang ihi ko ngayon. Wala nang problema. Tapos nung magpa-kreya ako, 118, normal na. Kaya okay na po. Ang dami, Hakot Award nga po ang sakit ko. At sana po yung cancer ko ngayon. Ayun na lang po ang hinihintay pag nagpa-CT scan ako. Ano po advice sa inyo ni Doc dito sa inyong cancer ngayon? Ma-undergo po ako ng CT scan, pero sabi sa akin ni Doc, huwag ka na muna magpa-CT scan kasi maganda naman ang pakiramdam mo. Ang importante, malakas ka, kahit pumapayat ka. Almost 12 kilos akong... So from how many kilos ka? Nagpunta ako kay Doc Paragas,
69 kilos yata ako. Ngayon, 56, 57. Pero kumusta ang pakiramdam mo? Ang Kahit lakas ko nag-lose ka nga na po. ang laki ng Malakas na nga po ako. Pwede na po siguro akong pumasok kasi kaya na rin ang katawan ko. Saka pinapakain na rin ako ni Doc ng brown rice, gulay. Medyo may matigas-tigas na sa tiyan ko. Paano mo i-describe yung kalagayan mo noong nagkikemo ka and then 4 months after dito, i-compare mo nga kasi para magkaroon tayo ng idea, lalo na yung mga listeners natin sa radyo. Napakalaki po ng diferensya kasi po nung nag-undergo ako ng chemotherapy tapos nahihina ako. Kasi po yung unang-una maputla baga ako, hindi ako parang isang bulati na lang itong hindi napirman nito, mamamatay na to. Sabi ng mga kasama ko, pag kinakamayan nila ako, malamig na talaga ang kamay ko. Saka pakiramdam ko talagang siguro kaunting panahon na lang siguro akong tatagal kasi nga po talagang grabe din po. Ang mga kasama ko sa trabaho din sa city naaawa sa akin, lalo na yung mga kasama kong mga engineer at mga namumuno sa amin. Huwag na muna nga akong pumasok kasi nga yung katawan mo, kawawa ka naman. Tapos po, yun nga po, nagpapasalamat din po kay Doc Renz. Una sa Panginoong Diyos, binigyan niya po ng kalakasan pa at kay Doc Ren. So noon, maputla kayo, nangihina kayo, sabi mo isang bulate na lang pipirma. Pwede. Ngayon po, ano po ang comparison mo sa Ay. sitwasyon mo, yung physical na condition mo ngayon? Ngayon po, kahit maghabulan siguro muna tayo pataas ng Third floor ng opisina namin. Yan. Hindi na ako mapapagod. Kasi noon, first floor pa lang. Wala na, parang hindi ko nakakayain. O ngayon, mula doon sa inyo, pag sa akit ko, third floor yon. Hindi na ako napapagod. Ang daming gamot na inalis sa iyo si Opo. Dr. Ren Opo, Paragas. Mga ilan araw-araw? Basta... Mga 7 ba yun? Parang 7 kasi 3. Parang ganun po. 7 Parang pa ganun kasama po. yung chemo meds. Sir, kasi ang pinakamadalas na nagiging problema lalo ng mga cancer patient yung diet. Sa inyo kasi dahil diabetic kayo plus meron kayong hypertension, meron kayong cancer, hindi na kayo binigyan ng diabetic diet. Instead, yung vegan na. Opo. Okay. So, ang pinakalagi nilang concern ay yung pagkain. Opo. Po? So, 4 months yung ginawa. Pwede ba, sir, bigyan mo sila ng idea kung paano mo sinusunod yung vegan diet on a regular basis? As a matter of fact, naging okay kayo. Basta po, isipin lang nila na gagaling sila sa ganong paraan. Tapos, ang tubig, ang ionic mineral po, nakakapagbigay ng lakas. Totoo po yan. Kasi nga po, kahit hindi ako kumain, halimbawa, hindi pa ako kumakain, minom lang ako ng ionic, malakas ako. Wala akong nararamdam panghihina, wala. Sa totoo lang. Pag nakakain ako, magana akong kumain. Pati pagtulog ko, maganda. Hindi katulad noon, halos 2 oras lang ako nakakatulog sa gabi. Sumasakit din ang tiyan ko noon. Ngayon, wala na akong nararamdaman sakit. Saka yung panghihina ko, kasi nga diabetic ako, pagkakahapon nanghihina ako niyan. Nawala na yun. Wala na akong iniinom na gamot, maski wala. Totoo. So, ilang araw bago nyo nakita yung pagbabago sa sarili nyo mula nung April 30 hanggang ngayon? Mga 2 linggo. 2 linggo lang. 2 hanggang 3 linggo. Ngayon okay na. May mga healing crisis kang dinaanan, sir? Meron Pwedeng po. pakikwento? Yung minsan akong nagka-healing crisis nga po, yung pong sabi ko nga po sa inyo noon na parang nilalagnat ako. Pero mga 20 minutes lang yun. Inihiga ko, tapos inom ako ng ionic. Nawala na din po yun. Wala na rin po yung... So talagang tiniis mo yung healing crisis? Opo, dire-diretso po yun. Isang beses lang pati. May tanong dito galing sa ating viewers sa FB Live. Sabi niya, paano niya piniprepare ang food? Hindi naman po ako nagpe-prepare, yung asawa ko. So ano usually ang preparation ng pagkain mo? Ang pagkainom ko po ng ionic, 30 minutes before akong kakain, naglalaga na yung asawa ko ng munggo, nilaga siya, lalagyan niya ng kung ano-anong mga dahon na pwede, laga lang po siya, tapos asin, yun, ihigupin ko na po yun. Pinakamasarap po na pong pagkain yun. Yun ang pinakamasarap sa inyo. Hindi ko ipapalit yun kahit anong minudo or igado dyan. Talaga pong hindi na ako kumain nung kahit ano. Ang mapapayo ko lang po sa inyo, basta disiplinahin nyo lang yung sarili ninyo, gagaling kayo. Meron pala sabi dito, i-share niya naman ang recipe ng vegan niya. Siguro, ano lang natin, sir, sample lang is 1-day diet. Prepare mo. Almusal, ang prepare nung asawa ko, naglalaga siya ng yung broccoli, tapos cauliflower, cabbage, i-steam niya lang po yun. Ginagawa ko naman, isang pinggan na po yun. Mayroon po akong sausawan na may patis at saka kalamansi.
may kaunting sili, hindi naman po kasi bawal yung sili. Opo. Sarap ng kain ko. Tapos, ang kanin ko na po yun. Pinakagulay ko namang ulam doon, yun munggo na lang. Hinihigop-higop ko. Mhm. O, tapos, pag nagugutom naman po ako, kung meron guyabano or santol, kumakain din po ako. So yun ang Buko. almusal mo? Yun po ang almusal ko. Okay. Pag tanghali, pag may tira pa ng almusal, yun din babanatan Uli-uli. ko. Oo. Kasi nga po yun lang din naman ang routine lang, lipat-lipat lang. Mag-okra ko, nilagang talong, tapos may okra, yun po, talbos ng kamuti, basta hindi pwede ang root crop sa akin, kahit ano, wala. O yun po, pwede mo naman po i-continuous yun, basta puros ka lang gulay. Kayanin lang po nila yung ganon. Kahit sa dinner, gano'n na rin. Opo, ganon rin ang dinner Talagang ko. talagang tinutukan mo lang siya. Tutok lang siya. Pero ang sinasabi ng iba, Sir Tony, is magastos daw. Kasi gaya nun, broccoli, Talaga pong cauliflower, magastos, ma'am. celery. Ito kasi yung mga kadalasang pagkain na talagang sinasabi ni Doc na malaki na itutulong laban sa mga may bukol na tulad nyo. Yun po. So, magastos nga ba talaga as compared dun sa ginawa nyong conventional way na pag-manage na inyong health problem? Kung tutuusin po, hindi naman masyado eh. Kasi kung nung unang lahat okay ang pagkain ko, kahit anong kinakain ko, mas lalong magastos yun. Tapos nagagamot pa ako. Samantalang itong binigay na ni Doc, yun lang kakainin mong gulay, wala ka naman iinuming gamot. Ionic lang tapos tubig. Anong sobrang gastos dun? Wala. Hindi masyadong magastos. Mas magastos pa yung maintenance ko noong araw-araw. 500,000, sir, ang ginastos mo noon. Opo. From November of 2018 hanggang April of 2020. Opo. Ngayon po, sa loob ng 4 na buwan, na-estimate nyo magkano ang ginastos nyo dito Siguro sa po, regimen namin ng tubig at mineral? Wala pang 10K. Wow, talaga. Wala pang 10K. Hindi pa 1%. Yun lang. So wala ka pang wala pa. Yung silenyo mo, ilang bote na? Isa pa lang. Isa pa lang. Oo. Isa pa lang. Wala pa akong gasinong gasto. Siguro mga 10K. Wala pa po. Wala pa. Talaga. Ay magaling na ako. Sabi ko nga kay Doc, kahit magtakbuhan kami ngayon, lalaban ako ng takbuhan eh. Ay noon, talagang hindi ko kaya. Hindi kaya. So, Sir Tony, ang sabi niyo, ang daming gamot na inalis sa inyo si Dr. Paragas. Tinitake niyo pa ba ngayon yung gamot niya? Ay hindi na. Talagang wala na. Wala. Yung mga natira kong gamot andoon sa garapon ko. Hindi ko na, kung sinong gustong uminom noon, o humingi, ibibigay ko. Ipaumigay mo pa talaga. Pero meron po kasi ilang nagsasabi, gusto ko lang mahingan kayo ng reaksyon. May ilang nagsasabi na, ewan ko kung anong pumasok sa isip nila o kung ano yung pinagbasihan nila, na di umano ay walang matinong doktor na mag-aalis ng gamot sa kanilang mga pasyente. Ano pong masasabi nyo sa ganitong sinasabi ng ilan? Ang para sa akin po, wag naman po sila magagalit sa akin. Siguro po, pag hindi nila inalis yan, alam mo, negosyo yan eh. Baka po silang mawala ng customer sa pagbili ng gamot. Pero para sa akin, pag sabi ni Doc na alisin, tuwan-tuwa pa nga ako, kaba. Wala na akong gagastusin, sabi ko, ng gamot. Okay lang po ako. Hindi ko naman talaga gustong kasi synthetic yan eh. Masisira lalo ang kreya ko niyan. Sabi ko. Mga nagtatanong dito, okay? Ang tanong ko lang po is, may isinabay ka bang food supplement sa ionic minerals mo? Wala po. Tubig. Ang beverage ko lang tubig. Walang soft drink, basta tubig. So wala kang inihalong kahit anong sinasabi nila Wala ng po, mga wala herbal medicine na di wala umani, po. okay daw? Wala po. Maski herbal hindi ako uminom. Ngayon po, 4 months na ang lumipas. Sa tingin nyo po, malapit na ba ang katapusan nyo? Ba, hindi na. O, mensahe nyo, sir, ngayon? Salamat po, Dr. Ren, sa ginawa niyo pong paggamot sa akin, saka sa mga nakikinig po. Pumunta na lang po kayo at masubukan niyo ang paggamot ng ionic para makita rin niyo ang pagbabago. Sumunod lang po kayo kay Doc Renz. Gagaling po kayo. Totoo po yan. Yan po si Mr. Tony Carino. Isa na ngayon sa mga masisipag na wellness consultant ng Ver1 Rev Enterprise matapos na makamit ang kalayaan sa kanyang karamdaman. CMD, Common Music in Demand. Mga kaibigan, kung mayroon po kayong mga katanungan sa amin, maaari niyo po kaming i-text sa text line ng programa. Ang ating pong number is 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. Pari din po kayo mag-message sa aming official Facebook page, Ionic Minerals Philippines.
Ang spelling po ng Ionic, tatandaan lagi this is a 7-letter word. IONIQUE. Lagi po yan tatandaan para sigurado kayo na food quality minerals ang inyo pong ginagamit at ang nag-iisang produktong ipinopromote ng ating water dock. Of course, along with elemental selenium, ang ating pong Ionic Mineral Drops. Produkto ng MRI, ang gold standard pagdating po sa mineral supplement industry sa Great Salt Lake. Ang original, siya lang po ang pwedeng mag-claim dahil siya naman ang pioneer sa mineral supplementation sa Great Salt Lake. Mga kaibigan, maaari pong bisitahin ang mga tanggapan ng Ver 1 Rev sa mga sumusunod. Ang ating pong main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. At sa Metro Manila, ang ating pong branch ay nasa 2nd level sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number for Metro Manila, 0998-574-3470. Sa Visayas naman, mabibili po ang Ionic Mineral sa Ver 1 Rev Enterprise Office sa ground floor, Digitri Building, 72N, Iscario Street, Capitol Site, Cebu City. At sa Mindanao, ang Ver 1 Rev ay nasa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Mga kaibigan, inaabot na po tayo ng oras ng pamaalam. Narito muna ang ating words of wisdom for today. Ayon dit, it always seems impossible until it is done. Ayon yan kay Nelson Mandela. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan, sa Ver 1 Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver 1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. In